Blessed is the Virgin Mary, who kept the word of God and pondered it in her heart. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. In the course of his teaching, Jesus said, "Beware of the scribes who like to go around in long robes and accept greetings in the marketplaces, seats of honor in synagogues, and places of honor at banquets. They devour the houses of widows, and as a pretext, recite lengthy prayers. They will receive a very severe condemnation." He sat down opposite the treasury and observed how the crowd put money into the treasury. Many rich people put in large sums. A poor widow also came and put in 2 small coins worth a few cents. Calling his disciples to himself, he said to them, "Amen, I say to you, this poor widow put in more than all the other contributors to the treasury, for they have all contributed from their surplus wealth, but she, from her poverty, has contributed all she had, her whole livelihood." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Binabati ho muna natin ang mga deboto at peregrino na nagtutungo dito sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Welcome po sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno, ang tahanan ng bawat Pilipino. Ang mga misa natin tuwing Sabado ng umaga, lalo na po itong alas 10, ay tinatawag nating Pilgrim's Mass. Dahil napansin ho namin na dumadami po ang mga nagsisimba ng tuwing Sabado ho ng umaga. At nakakatiyak ho kami na karamihan ho na naririto ay galing pa ho sa iba't ibang lugar. Dahil ho may pasok siguro kahapon tuwing Biyernes, ay hindi ho nakapunta rito. Kaya extension, no? Extension ng araw ng mga deboto. At malugod kayo tinatanggap sa tahanan na ito dahil narito ang presensya ng Panginoon. Sa araw na ito, simula ho kahapon, pinagdiriwang natin ang kapistahan po ng kabanal-banalang puso ni Jesus, ay Sacred Heart of Jesus. Ngayon ho, pinagdiriwang natin ang kalinis-linisang puso ni Maria. Sa totoo lang, para sa ating mga Kristiyano, ito ang araw ng mga puso. Sabi ho niyang iba, February 14, Father, di ba? Araw ng mga puso. Nagmamahal ang bulaklak. Maraming nagde-date. Pero maganda sa atin bilang Kristiyano
na tumitingin kay Jesus at kay Maria bilang halimbawa at modelo ng ating pananampalataya. Tinuturuan tayo ni Jesus paano ba magmahal. At tinuro sa atin ni Jesus ang taong nagmamahal, nagiging masunurin, nag-aalay ng sarili, kahit buhay ang ialay. Hindi ba minsan ang nanay sa kanyang anak pag nagkakasakit, sinasabi na lang niya sa kanyang dasal, Panginoon, pwede bang palit na lang kami? Ako na lang yung magkasakit, wag na ho yung anak ko. Gusto niyang ialay yung sarili niyang buhay para yung anak niya ay mabuhay at maging maginhawa ang buhay. At hindi ba yun din ang ginawa ni Jesus para sa atin? Yung parusa sana para sa atin bilang mga makasalanan na sinabi ni Jesus, ako na lang, sa akin na lang, nilalatag ko ang sarili ko, nilalatag ko ang buhay ko para maligtas ang lahat. At ganoon ang pagmamahal ng Diyos. Inaalay ang sarili, ibinibigay ang sarili para sa ating lahat. At sa araw na ito, tumitingin tayo sa kanyang ina, si Maria. Paano naging malinis ang puso ni Maria? Hindi ba ang taong marumi ang puso mapagmataas? Hindi ba ang taong marumi ang puso ay gusto niya siya ang nasa taas at ang kapwa niya ay tinatapakan niya? Kaya ho, di ba ang taong marumi ang puso, malakas din ho ang hangin. Kahit ito tatlo yung electric pa nating malalaki dito, siguro sa taong mahangin, mas malakas pa po diyan, no? Ang dating niya. Kumapit ka mabuti, baka ikay tangayin, no? Pero si Maria, sa harapan ng Diyos, hindi nagmataas. Hindi niya sinabing, Lord, ito gusto ko eh. Baka minsan, kahit sa panalangin natin, ganun din yung panalangin natin. Lord, ito yung gusto ko, ito yung panalangin ko, ibigay mo sa akin, Lord. Baka pati sa panalangin natin, nagiging magmataas tayo kay Lord. Pero si Maria, pinapakita sa atin, ang tao malinis ang puso ay mapagpakumbaba sa harapan ng Diyos. Bakit? Ano bang ginawa ni Maria? Siya'y tumalima sa utos ng Diyos. Nung sinabi sa kanya at nagpakita sa kanya ang Anghel Gabriel na siya ay magiging anak ng ina ng kataas-taasan, dadalhin niya sa sinapupunan ang manunubos. Bagamat may konting pag-aalinlangan, nagtatanong paano mangyayari ito? Pero sa bandang huli, ang sinabi ni Maria, narito ang alipin ng Panginoon. Ibinigay niya ang sarili niya, ibinigay niya ang buhay niya. Kaya kung titignan din natin ang ating ebanghelyo, nung si Jesus ay nasa templo, at ang mga tao doon ay naguhulog, no, ng kanilang donasyon, at may nakita siya, no, na isang matandang babae na naghulog ng isang kusing, isang balo, na sabi ni Jesus, yun yung may pinakamalaking binigay. Bakit? Kasi binigay niya yung lahat niya. Balo, walang hanap buhay, naghihikahos, pero kahit ganun pa kahirap, ibinigay niya ang lahat niya para sa Panginoon. Si Maria, ibinigay din ang lahat sa Panginoon. Ibinigay ang buhay, ibinigay ang kinabukasan, tumalima sa utos ng Diyos. Kaya maganda rin para sa atin at imbitasyon sa atin bilang mga Kristiyano na bilang si Maria, bilang modelo natin sa ating pananampalataya.
idalangin din natin kay Maria na tulungan niya tayo na makasunod sa Panginoon. Para sa iba siguro, mahirap. Medyo struggle. Kasi mas gusto natin pairalin yung gusto natin. Pero pwede nating hilingin kay Maria. Maria, samahan mo kami. Tulungan mo kami palapit kay Jesus. Tulungan mo kami na aming puso ay hindi maging mapagmataas. Tulungan mo kami na ang aming puso ay hindi maging mayabang. Na ang aming puso ay maging katulad mo. Malinis, nagpapakumbaba, tumatalima sa aral at utos ng Diyos. Si Maria na ating gabay, si Maria na tumuturo sa atin patungo kay Jesus. Hayaan din sana natin na samahan tayo ni Maria sa mga struggles natin sa ating pagsunod kay Jesus. Di naman madaling sumunod kay Jesus eh. Minsan may mga struggles tayo sa pagsasabuhay ng ating pananampalataya. Pero hindi ka nag-iisa sa paglalakbay mo. Kasama mo si Jesus. Kasama mo si Maria. At yan sana ang ating panalangin sa misang ito. Alam ko ay kanya-kanya kayong binibitbit ng mga panalangin at intensyon. Pero higit sa lahat, ang ibulong din natin, Maria, tulungan mo ako sa aking paglalakbay. Tulungan mo akong isabuhay ang aking pananampalataya. Tulungan mo ako makasunod kay Jesus. Amen.